Wait lang, mama. Mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat dahil sa araw na ito muli tayong magkakasama. Tayong mga mamamayang Pilipino ay magkakaisa muli para talakayin ang mga makabuluhan at mahalagang issue na kasalukuyang kinakaharap ng ating bansa. At sa medyo may katagalang panahon ay medyo nawala po kami ni Dr. Lorraine Badoy, ni Ma'am Lorraine. Bakit, sapagkat tayo po ay sinubukang pilayin at lumpuin ng mga mapaniil na puwersa. Subalit, hindi po mananaig ang masamang layunin ng mga kalaban ng totoong demokrasya at kalaban ng kapayapaan ng ating bansa. Kaya muli, nakikita nyo kami dito sa Pilipinas Nating Mahal, ang bagong programa na magiging boses at daluyan ng talakayang makabuluhan ng bawat mamamayang Pilipino. Ma'am Lorraine. Thank you, Eric. Dahil ang programang ito ay siyang magbibigay daan at boses sa ating mga kababayan sa lahat ng sektor ng ating lipunan. At sana po ay samahan ninyo kami sa isang oras at kalahati na diskusyon dito sa bago nating programang Pilipinas Nating Mahal. At ang aming tatak ni Ma'am Lorraine, Ma'am, sabay-sabay tayo sa pagsisimula ng isang makasaysayang araw na ito dito sa programang Pilipinas Nating Mahal. Yan na po ang magiging tatak natin at ito po ay makikita at mapapanood sa ating live stream na Pilipinas Nating Mahal with Ka Eric and Ma'am Lorraine Badoy bawat umaga 10:30 in the morning to 12 noon, Monday to Friday pa rin tayo sa SMNI, www.smninewschannel.com at ang Pilipinas Nating Mahal YouTube channel at ang Pilipinas Nating Mahal Facebook page. And Ma'am Lorraine, nagpapasalamat tayo dahil ang Pilipinas Nating Mahal ay pinagbigyan ng kabutihang loob ng smninewschannel.com na makarry nila dito sa website na ito habang tayo po ay muling nanunumbalik sa ating paghahayag ng mga katotohanan tungkol sa kabutihan ng demokrasya at kapayapaan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Eric, may tanong ako sa iyo. Bakit natin kinailangan palitan ang pangalan ng ating programa? Magandang take-off ng discussion yan, Ma'am Lorraine. At yan po ang unang bahagi ng ating pag-uusapan sapagkat sa loob po ng 6 na buwan nagsimula ang atake na very strong. Of course, hindi tumigil ito, Ma'am Lorraine, ang CPP, NPA, NDF na maipatanggal ang laban kasama ang bayan at lumpuin ang mga programa sa SMNI sapagkat yun talaga ang nagbibigay ng direktang pagtusok sa kanilang puso at sa kanilang mga operations. Kaya nagsimula ang kanilang atake mga 2 taon na mahigit ang nakakaraan. Subalit sa tanong ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, bakit tayo nagkaroon ng panibagong programa after almost over a month na tayo po'y hindi muna nagsagawa ng programa at ngayon nagkakaroon tayo ng Pilipinas Nating Mahal sapagkat noong, kung maalala natin Ma'am Lorraine sa ating mga kababayan, November 2023, nagsimula po ang isang napakalaking pinunduhan na operations ng alyansa ng CPP, NPA, NDF at nila Martin Romualdez at ng kanya mga kasabwat na mga politiko na mga ganid sa kapangyarihan at kinonsente ng Pangulo ng Bansa na atakihin ang SMNI. Lalo na po ang 2 programang nasasaktan sila ng napakatindi na tumatalakay sa pangungurakot sa kaban ng bayan, abuso sa kapangyarihan, at ang pakikipagsabwatan sa mga komunistang teroristang namamayagpag sa kanilang infiltration sa gobyerno. Ang programang Gikan sa Masa para sa Masa dito sa SMNI ni former President Rodrigo Duterte at ang programang Laban Kasama ang Bayan dito sa SMNI. At to make the story short, ito nga ang sinapit ng SMNI na lahat ng kanyang gawin sa social media, sa television, at pati sa YouTube, sa Facebook, ay inaatake at winawasak po ng mga puwersang binanggit namin ni Ma'am Lorraine, ang CPP, NPA, NDF, at ang mga ganid sa kapangyarihang abusadong mga politiko.
Ma'am Lorraine, pakidagdag niyan. Mga kababayan, alam mo, we are in a dark chapter in our country's history kasi yung napakahalaga ng mga karapatan natin, ang karapatan ng malayang pamamahayag at ang karapatan para sa libreng pag-express ng ating saloobin, yan ay sinusupil ng gobyerno ngayon. Yan ang walungkot na nangyayari sa Pilipinas. We really are in a dark chapter of our country's history. Pero hindi naman tayo papayag dito. No? Matagal nang gising ang Pilipino. This is the age of information. So, what I'm seeing kasi, Eric, no, yung dating pattern ng Marcos administration during the time of Ferdinand Marcos Sr., yung pagsusupil sa media, inuulit ngayon nitong sila Martin Romualdez. Na may konsente ng presidente ng bansa, of course. Yes, of course, he's the president. No? He's the president, of course. Of course, may konsente. And we have not heard a word from him, no, from the president. So pumapayag siya dito. So, yun na yung nakakalungkot dito na nangyayari ito ngayon. No? So, but this is the age of information. So, wala namang pumapayag talaga dito. Yun ang kailangan natin gawin dito sa mga politikong ito. Kailangan natin bigyan ng leksyon at kailangan natin silang turuan kung ano ang Pilipinas at kung ano ang Pilipino at kung ano yung karapatan at hindi tayo pumapayag na pinapatahimik lang tayo ng ganyan-ganyan lang. Correct. At babalikan natin yan, ma'am. Eric, no? In other words, no? Walang natatakot dito. Yes. Walang dapat matakot dito. Correct. Okay. Ang dapat matakot at dapat manginig at mayanig ay yung mga nag-aabuso sa kapangyarihan sapagkat wala pa po sa kasaysayan ng mundo at ng mga pamahalaan at lipunan na tumatagal at nagtatagumpay ang umaabuso sa karapatan at kabutihan ng mamamayan. At yan po ay hindi lamang nagaganap sa ating bansa. Nagaganap yan sa buong daloy ng kasaysayan at ng mga lipunan na umiral sa ating mga yugto ng kasaysayan. At naganap yan sa tatay niya. Tatay ng nakaupong presidente. Correct. Kung kaya't nakakagulat ngayon na para bagang hindi yata natuto ng leksyon itong mga ito. But you know, history will really teach you, no, Eric, mga kababayan, yung malungkot na fact that people don't learn from history. Correct. So, but this is going to be different because we are going to learn from it. Mababalikan natin yan, Yes. mga kababayan. Alam kong sabik kayo na makapiling po ang boses na nagtanggol kasama kayo sa ating bayan upang abutin at kamtin ang mga tagumpay. Laban po sa mapangwasak na organisasyon ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF at nag-elevate tayo o mga tayo papunta sa pagtatanggol ng kabutihan at karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Pwede bang patanong muna? Patanong. So, ano ang role na ginanap ng CPP, NPA, NDF dito sa pagpapatahimik sa SMNI at sa mamamayang Pilipino? Ano yung role nila dito? Sila po ang naglunsad ng tinatawag na trigger operations. Sila po ang naging instrumento for special operations. Ang hindi nila magawa sa nakaraang mga mahigit 2 taon na paralisahin, lumpuin at tanggalin ang mga programa ng SMNI at ang SMNI mismo at upang atakihin ang mga nagtatanggol sa demokrasya at lumalaban sa terorismo nila, kagaya po ni Pastor Kibuloy, Presidente Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, ang Laban Kasama ang Bayan, at iba pang programa ng SMNI for 2 years more than na nabuo po ang programang binanggit natin, lalo na ang Laban Kasama ang Bayan. Hindi nila magawa, Ma'am Lorraine, na lumpuin at mawala at itakwil ng taong bayan ang programang minahal at niyakap ng sambayan ng Pilipino. Subalit nang magkaroon sila ng pagkakataon dito sa bagong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kasama po ang kanyang pinsan. At of course, ang tinuturo dito, kasama pati ang kasabwat ang asawa niya, si First Lady Lisa Araneta Marcos, na siyang itinuturo ng maraming sources na sila ay involved sa ganitong mga special political and dirty operations using the power and resources of the government. Nakita ito ng CPP, NPA, NDF, Ma'am Lorraine. Lalo na po ng kanilang mga urban operatives sa pangunguna po nila Franz Castro ng Alliance of Communist Teachers. Ayun, narinig nyo na naman ang totoong pangalan nila. Yung Kabataan NPA Recruiter Party List nila ni Raul Manuel at ang NPA Lover Gabriela Party List. Ito po, sila ang pasimuno ng kaguluhan at panunulsul kung saan
ang mga kasabwat na politiko ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House at birador ni Bongbong Marcos Jr. na siyang tagalatigo at tagalatay ng mga atake ay ginamit nila hindi lamang para atakihin si Sara Duterte bilang Vice Presidente at ang former President Rodrigo Duterte, kundi pati na ang buong SMNI. At nakapag-recruit pa sila, Ma'am Lorraine, ng isang kaalyado sa Senado, si Risa Hontiveros. Asahan. At kaya nga, nakikita nyo, magkakaroon kami ni Ma'am Lorraine, maya-maya lang, ang unang bahagi namin sa paglulunsad nitong Pilipinas Nating Mahal ay magkakaroon kami ng autopsy report analysis. Yeah. Or post-mortem analysis. Yeah. Ma'am Lorraine, Yeah. hold our fire Yeah, muna yes. kasi Okay. ilalahad natin ang ating umaatikabong balitaktakan sa araw na ito. Okay. Unang araw ng Abril, pero mainit na mainit. Hindi lamang dahil sa summertime na, Ma'am Lorraine, kung hindi nag-aalab ang damdamin ng mamamayan. Narito po ang mga tatalakayin namin ni Ma'am Lorraine dito sa Pilipinas Nating Mahal, maiden episode for April 1, 2024. At ito po'y huwag kayong umalis at huwag po kayong mag-alala kasi babalikan namin yung una naming tinalakay, ang post-mortem analysis or autopsy report analysis. Anong nangyari dito sa sabwatan ng CPP, NPA, NDF at paano nila nilupig at binusalan at sinira at winasak ang mga institusyon ng demokrasya, kagaya po ng malayang pamamahayag at malayang pagpapahayag. Ito na po muna ang ating mga punto de vista sa tatalakayin natin na bibigyan namin ng pagpapaliwanag ni Ma'am Lorraine. Armed Forces of the Philippines muling nanawagan sa mga natitirang miyembro ng New People's Army na magbalik loob na sa pamahalaan. Isa din dyan ay ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suportahan daw ang itinilaga nila na panibagong OIC pa lang ito pala, Ma'am Lorraine, Lieutenant General Emmanuel Peralta bilang officer in charge ng ating pambansang kapulisan o ng Philippine National Police. At mayroon din kaming tatalakayin ni Ma'am Lorraine ang tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito, Ma'am Lorraine, before we went on board dito sa Pilipinas Nating Mahal, mainit na mainit ang sentimiento ng mamamayan sa pagtatakwil ng gyerang gustong idrambit ng administrasyon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., an international lawyer na kilalang kilala natin na makabayan, makabansa, hindi yung makabayan black, si Attorney Harry Roque ay mayroong pagpupuna tungkol sa saber-rattling for war posturing o warmongering operations na ginagawa ngayon ng mga administrasyon sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. at ang inilabas niyang executive order tungkol sa pagpapalakas daw ng Philippine Maritime Security ay kanyang nilagdaan ang isang executive order. Nakakabahala din ito. At ang pinaghinalaang mga NPA financiers ay kinasuhan na at sinampahan ng formal na kaso ng DOJ tungkol sa terrorism financing. Ma'am Lorraine, ibibigay ko sa iyo ang paunang bahagi ng ating post-mortem analysis kung bakit tayo umabot sa pagkakaroon ng Pilipinas Nating Mahal. Go ahead, Ma'am Lorraine. I'm going to continue where you finished off kanina, Eric. No? Ang sinabi natin dito, ang natutunan natin sa NTF-ELCAC, every time absent ang gobyerno o every time may kahinaan ang gobyerno, dyan pumapasok ang CPP, NPA, NDF. So, pag nakikita niya yung corruption sa gobyerno, katulad na nakikita natin ngayon, na walang kahihiyan itong kongreso natin, na hindi nagbibigay ng accounting, yung PCSO, na skandaloso. Nakakashock talaga yung mga nangyayari ngayon. Tuwan-tuwa ang CPP dyan. Diba? So, tama. Sino ba ang nagkikwento nito? Diba? Ang SMNI lang naman at saka yung laban kasama ang bayan. At yan yung ayaw nila na nangyayari noon. Gusto nila tahimik lang tayo. No? So, Eric, maari bang ikwento mo, no, kung paano nangyari na tinanggal ang laban kasama ang bayan at bakit ito pinalit? I'm sorry, Erica. Binabalik ko sa iyo kasi iba talaga yung yung perspective ng former cadre. Napakaganda talaga pag doon tayo nanggagaling. No? Maraming salamat po, Ma'am Lorraine. Mga kababayan, huwag po nating kalimutan na dito po nagsimula sa programa noon na Laban Kasama ang Bayan ang pagsisiwalat namin nila Ma'am Lorraine noon, kasama pa namin noon sina Brother Franco Baranda, sila Miss Ina Mortel,
nagtanong tayo kung totoo ba na nagkaroon ng 1.8 billion pesos na travel expenses si Speaker Martin Romualdez. At ang tanong na yon... Bawal ba itanong yon, Eric? Yun ang unang tanong, ma'am. Bawal ba yon? Hindi yun bawal. Bawal kay Martin Romualdez Sa kanya yun. bawal. At doon nagsimula. Mukhang hari. Mukhang yes, hari parang si Martin hari. Romualdez. At doon nagsimula na kami po ay nagtanong dito sa SMNI sapagkat kung babalikan ninyo, mahigit 1 buwan, Ma'am Lorraine, or almost 2 buwan, na hindi ipinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kanyang Vice President at na mga kasama niya sa gabinete, si Inday Sara Duterte, doon sa kanyang proposal na inaprubahan ng Office of the President through the Department of Budget and Management sa budget na pinunduhan nila ang tinatawag na confidential or security fund. So Eric, wait, just to be clear, no, yung binigay ng Office of the President sa Office of the Vice President, yan yung ginamit na issue laban kay Inday Sara Duterte at hindi siya dinipensahan ng Pangulo. Tumahimik sila. Hindi niya sinabi, hindi sa amin nanggaling yan. Sa Office of the President nanggaling yan. At yun ay may legal opinion ng Malacanang Legal Office at ng Executive Secretary who happened to be a former Chief Justice of the Supreme Court. Mula doon, nakakita ng butas ang CPP, NPA, NDF. They brokered a tactical alliance with Speaker Martin Romualdez na nagkakaroon na ng political conflict sa mga Duterte na pinabayaan lang ni Bongbong Marcos Jr. na dapat siyang umayos dahil siya ang Pangulo ng bansa at puro niya ito mga kaalyado sa politika lalo na nung panahon ng eleksyon. Lumalim ito at sa pangingintriga at panunulsol ng CPP, NPA, NDF mula doon sa legal at lehitimong pag-release ng Office of the President ng 125 million pesos na Security and Confidential Fund na nanggaling mismo sa pondo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., inilaglag si Inday Sara Duterte sa new budget hearing na nagsimula noong May or June, May and June sinabmit, pero nagsimula ang hearing mga August 2023. At doon tinira nila ang 500 million Department of Education Security Fund against the communist infiltration and other threats sa sektor ng edukasyon at 150 million para doon sa Office of the Vice President. And mind you, Ma'am Lorena, ang Confidential Fund and Security Fund ng Office of the President ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. is close to almost 7 billion pesos. But he was never questioned. He was never questioned. By his cousin. Yes. So makikita natin ang malisyusong maniobra. Doon po nagsimula ang lahat kung bakit umabot sa pagtatanong si Pangulong Rodrigo Duterte nang makita niya na pinagtutulungan ng isang malisyuso at well-orchestrated, well-funded, dirty, special political operations ang nangyayari sa kanyang anak. At nagkaroon po ng pagkakataon sa SMNI na magkaroon ng patas na pagbalanse. Ito yung tanong ni Ma'am Lorraine. Anong sabi ni Ma'am Lorraine? Sa kaninang pag-uusap namin, nagtanong si Pangulong Duterte na saan ang libro ng Kongreso at Senado dito sa Joint Resolution number 10 na liquidation by certification na dinadaya ang mga pondo by the billions at walang accounting and report na maayos at pinapalagpas ng COA. Dito nagsimula ang mga pagtatanong na yon, including ang 1.8 billion na tinanong natin na hindi pala kami nagkamali sa datos. Nagkamali lang kami sa mga figures, pero sa katotohanan, kulang pa ang tinanong namin sapagkat mahigit 2 billion pala ang totoong pondo na nilustay nila sa Office of the Speaker of the House. At ito ang sinasabi nila na nagpi-fake news ang SMNI at nangre-red tag. Ma'am Lorraine, your take on that very abusive, malicious, high-handed, and abusive scandalously na paggamit ng Congressional Committee hearing na umabot sa kanilang desisyon na i-revoke ang franchise ng SMNI. Your take on that sa pagbaybay ko ng mga historical points kung bakit na umabot tayo dito sa kalagayang ang isang lehitimo at may batas na ipinasa ng Kongreso
ay hindi makapag-broadcast normally and batay sa batas, binusalan siya, Ma'am Lorraine, ang SMNI. Eric, it seems to me no na this is supposed to be an anti-CPP. That was our advocacy when we started, Yes. no. But it does seem like the bigger problem right now, and yun talaga yung pinanggagalingan nito is poor governance. No, yun talaga yung kasi yung CPP zero active guerrilla fronts na yan di ba? Pero it seems like when pag ganyan ang House. In fact, what happened sa amin ni Eric, we were illegally and arbitrarily detained by Congress, by the Martin Romualdez-led Congress, including Gas Tambunting, si Paduano, si Acop, si Suarez, si JJ Suarez, si JJ Suarez, plunder king ba yan? Marami siyang kaso, di ba? May kinakasuhan siya sa ombudsman, pero hindi siya pinupuna. Hindi siya pinupuna. Suki ng ombudsman. Tapos ang linis niya kung magsalita. Kala mo linis ni JJ Suarez. JJ Suarez, ang dami mo palang kaso. And then si Stella Kimbo, si Migs Nograles. Migs Nograles, si Dan Hernandez. Dan Hernandez. Yeah, so why are we, and also si Abante. Si Abante. Why are we mentioning these names? Of course, kasama dyan si Castro, si Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Broses. Why are we mentioning these names? Why do we go to all the trouble? Because there is an elections coming up, 2025. And we hope na natanggalan na ng maskara kung sino itong mga legislators na ito. Na wala sila na mismo mga legislators gumagawa ng batas, ang siya mismong sila mismo naglalabag ng batas. So the problem right now, Eric, as I see it, the bigger problem, the primary problem is poor governance. Yes. At sumisingit lang at nakikisakay lang itong mga komunistang teroristang ito. Kasi nakikinabang sila. Nakikinabang sa sila. pundo yes. at sa kapangyarihan na nai-enjoy nila. Yes, yes. So ano yung ang nakikita nga natin ngayon, di ba? Ang naririnig natin, bilyon ang dina-download na pondo ni Martin Romualdez dito sa CPP party list na ito. Agree. Grabe. At yan ang himayin natin. What does that mean, Eric? What does it mean? Ang ibig sabihin yan po ay nagkakaroon ng malubha at malalim na pakikipagsabwatan ang isang seksyon ng liderato ng gobyerno sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalo na po ang House of Representatives kung saan nandoon ang malalaking pondo at malalaking budget operation ng gagaling na ang nakikinabang hindi lamang ang mga politikong ganid at sakim, kung hindi pati na ang kalaban ng gobyerno na mubudbudan sila ng mga pundong ito. Yes, and in fact, Eric, they refuse to give an accounting na ayaw nilang magbigay ng explanasyon na maayos. Tama. Itong skandalosong certification na ito, nakakahiya. Hindi nila, pero they still refuse to give the Filipino people an accounting. Binabaliwala nila. Correct. Among other things, Ma'am, babalikan natin yan kasi yan ang panawagan natin dito sa just governance, righteous governance, matuwid at matino at maayos na pamamahala na tanggalin yung joint resolution ng Senate at House na liquidation by certification, ang joint resolution number 10. Hindi natin yan tatantanan sapagkat yan ay questionable, illegal, unconstitutional at dapat tinatanggal yan dahil dyan nanggagaling ang kanilang panghuhut-hut ng pondo at kaba ng bayan na kawawang-kawawa ang sambayan ng Pilipino. Pwede ba pasingit lang, Sige, Eric? ma'am. Di po itong ating news reference na manggagaling sa mga kaibigan natin mula sa SMNI. Bakit natin inuulit-ulit ito? Kasi matagal na nangyayari ito, itong corruption na ito. At habang nandito tayo, tayo ang buhay ngayon dito sa kasaysayan ng mundo, tayo ang buhay ngayon dito. At sandali lang tayo dito. Gusto ba natin iiwan itong ganitong bansa sa ating mga anak na kung saan itong sila JJ Suarez ay pwede lang certification or itong worse even, sila Franz Castro, mga komunistang teroristang na nagpupundo ng NPA. Operatiba, ang ibig sabihin, kasi kaya ako tinanong sa'yo, Eric, anong ibig sabihin ng pagpondo ni Martin Romualdez at ni Yeda, yung kanyang asawa, ng CPP? Committee, head ng Committee on Accounts. Doon dumadaan ang mga pundo at releases. Hindi na talaga uso ang delikadesa ngayon. So, ang ibig sabihin ng mga kababayan, ang mga anak natin ang namemeligro dito. Kasi ang CPP, NPA, NDF, ang pinaka-target nila ay ang mga anak natin. Correct. Okay. Ibig sabihin, napaka-iskandaluso na ang nagpopondo ng terorismo
ng komunistang teroristang grupo ay ang gobyerno mismo. Yeah. Courtesy ng sabwatang Romualdez, CPP, NPA, NDF. Itanggi man niya o hindi at pinapalusutan niya, ang katotohanan ay nasusukat at nakikita sa aktual na kaganapan. Yes. Babalikan natin yan, Ma'am Lorraine, dito sa Pilipinas nating mahal. Hiramin muna natin at ipakita ang mga balita na inilahad at nailathala sa SMNI mula dito sa ating inihayag kanina na headline story na magkakaroon na o nagkakaroon ngayon ng officer in charge bilang Chief of the Philippine National Police. Pakinggan natin ang ulat mula sa SMNI. Okay? Abang aayusin ng ating technical support sa Pilipinas nating mahal. Ba't may pa OIC pa? Oo nga no? Bakit di nilang idirekta? Ibig sabihin, may inaantay pa? Parang yung tingin ko tuloy sa President, weak leader. Parang hindi siya Hindi marunong makapag-decide. No? Lagi na lang OIC muna. Diba? Diba? I mean, honestly. Correct. No? Kasi there's a big difference There's a big difference sa moral ng isang institusyon kapag ka ang nag-head sa inyo ay OIC lang. No? So, nag-aabang kayo. Limited In fact, powers yun. Limited powers siya kasi hindi siya pwede mag-sign ng certain documents. Correct. No? And you're waiting. No? You're waiting for a more permanent leader. No? So, it affects the morale and of course the performance. And the entire organization is on the hanging of the balance. Ibig sabihin po mga kababayan, may naglalabi. Hindi Bongbong Marcos yun. May naglalabi. Yeah, may naglalabi. Hindi pa natapos ang labing. Pero it doesn't seem like the President knows the difference between OIC and a real leader because he keeps doing it From the very start. It took us about a year before he could give us a DOH secretary. Mukhang hirap na hirap siya. He's a very weak leader. Sa Department of Agriculture. Yes. Isa din yun. Mahigit isang taon hinawakan niya, inakapasiti na concurrent na para bagang walang matitino at mabubuting mga lingkod bayan na may kaalaman sa agriculture. May na-accomplish ba siya? Lumala from 41 pesos ang bigas nang umalis si Pangulong Duterte noong 2022, July 1, ang pinakamataas na bigas per kilo ay 41 pesos. Nang hinawakan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang Department of Agriculture, ang kanyang accomplishment ay naging 68 to 75 pesos per kilo ang bigas, imbis na 20 pesos per kilo na kanyang ipinurmisa at ang kanyang pinangalandakan sa kampanya, at mula sa 150 per kilo ang sibuyas ay umabot ng 800 pesos. And Eric, worse to me is that there are whispers of corruption involving his wife. Yes. And it's not being addressed. Tahimik lang. As usual, he's quiet. Parang hindi niya kayang mag-explain sa taong bayan. Wala bang tapang itong president na ito? Sige. Is he still fit to be president? Hindi niya kaya yang ganyan. So, hindi man lang mag-explain, di ba? Na merong ganyang whispers of corruption. Hindi na nga whispers, sumisigaw na nga. Oo, naghuhumiyaw na mga apparent patterns of conduct of corruption. Halimbawa, bago natin na hiramin itong reference news from SMNI na kaibigan natin, kahit tayo po ay bumuo ng bagong programang Pilipinas Nating Mahal, hindi po maitatanggi, mga kababayan, na itinago nila at nabuking na lang later on ang 27 billion pesos na ayuda ni Martin at ni Bongbong at ng kanyang grupo sa DSWD at sa DPWH 140 billion pesos na ang pwedeng magpa-release lamang ay kapag ikaw ay kabarkada at kasabwat ng speaker. Eric, I'd like to read something na nakuha ko from one of our followers. Okay? Sige. Sabi niya, I spoke to some of our politicians na sobrang-sobra na daw ang pagbibigay ng ayuda. Buhos kung buhos daw. To the point na nag-iisip na sila kung ano-anong sektor para ma-justify yung ayuda. Di pa nga ubos yung first tranche, may second tranche na. Correct. Talagang sinusubuan nila yung mga tao ng ayuda. Yan po ang mga gawain na wala po kaming tutol sa ayuda. Kung ang layunin ay para maampat ang paghihirap at kakulangan sa buhay ng mamamayan. Pero kung ang ayuda ay ginagamit para lituhin, linlangin, at bilhin ang loyalty ng taong bayan sa isang proyektong nakakaduda ang direksyon, lalo na ang People's Initiative,
at ang pananatili sa poder, term extension, at ang kanilang pagkakaroon ng maniobra sa saligang batas, at para malito at malinlang ang taong bayan ay bubuhusan nila ng ayuda, yan po ay immoral. Sapagkat niluloko mo na at niluluto sa sariling mantika ang taong bayan, hindi nyo pera yan, pondo ng mamamayan, dapat ginamit siya sa pangmatagalang solusyon. Hindi sa band-aid na ayuda nila. I also think, Eric, na yung mga ganyang klaseng ayuda is a sign of incompetence. No? Hindi mo alam ang trabaho mo at hindi mo alam kung paano magsilbi sa taong bayan. Correct. 500 billion para sa ayuda. How much did we spend for the pandemic? 230 billion. Kung alam mo, kung ikaw ay isang lingkod bayan na excellent executive ka, alam mo kung saan dadalhin yan para ang buong bansa ay aandar. Correct. Infrastructure. Modernization of agriculture. Yes, the modernization of agriculture. Diba? All of that. Marami. Schools, health centers, ibigay mo yan sa barangay development program at bubuti ang Pilipinas niyan. Pero sila, kasi ito mga politiko, napansin ko lang ito mga politiko na one trick ponies, ang alam lang nila puro pera, no? Bili ng mga boto, bili ng taong bayan. Yan din lang kasi ang kaya nilang, hindi talaga sila nagsisilbi, kaya hindi nila alam paano magsilbi sa taong bayan. Kaya kung titignan mo, for instance, ang Tacloban, ang pangit, no? Talaga napag-iwanan. Ito, magtatanong tayo, ma'am, may balita tayong natanggap. Yes. Na isang 3 kilometrong kalsada lang, 3.1 kilometers na kalsada, pinondohan ng mahigit 3 bilyon, 1 billion per kilometer. How much is it really? Kung ito ay totoo, at naganap, at we are getting records from DPWH na hindi nila dapat itago ito, nakakaduda ito kasi ang Barangay Development Program, road programs, ma'am, na 10 million is already can construct around 3 million. 3 kilometers na kalsada, 20 million. Pwede ka na mag-construct. Paano nagkaroon ng kalsada sa Leyte, diversion road daw ito, na nagtatanong ang taong bayan, o ipapatawag nyo naman ang Pilipinas nating mahal. Let's go. Wala nang kinalaman ng SMNI. Doon kami na lang ni Ma'am Lorraine ang ipapatawag nyo. Pero, questionably, sa distrito ni Martin Romualdez, 3 billion mahigit sa isang 3 kilometrong kalsada, yun po ang tinatawag nating iskandalusong mukha ng pangungurakot. Hindi natin sinasabi na kurakot si Martin Romualdez. Ang sinasabi natin, kung totoo ito ay mga apparent indicators and apparent pattern of corruption na ang kanyang pinapalabas, hindi lang ayuda, kung hindi pati na ang mga maanumaliyang mga kalsada. Yan po ang tanong ng taong bayan. So kung hindi mo gusto na tanungin ka, hindi ipaliwanag mo ito kung mali kami o hindi. Itong kumakalat ngayon sa social media na 3-kilometer road diversion project with 3 billion mahigit na pondo. Ma'am? Or baka Eric, si Pharaoh siya, papahuli niya tayo kasi bawal na naman magtanong. Si Pharaoh ka ba? Ikaw ba may-ari ng Philippines? Ikaw ba may-ari ng Galaxy? Diba? Wow. Pero ma'am, ito ay sa gitna ng mga kontrobersya na ito. Mayroon tayong balita na gustong i-share sa programa nating Pilipinas Nating Mahal. At tingnan natin at nakakabuti na magbibigay kami ng analysis ni Ma'am Lorraine dito po sa balitang ito mula sa SMNI na isi-share natin. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo ng bansa, hindi po tumitigil ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang panawagan na ang mga natitira pang miyembro ng teroristang grupong New People's Army at pati na sa Communist Party at sa NDF magbalik loob na ng totoo at sincero sa pamahalaan. Tingnan natin ang balita ng kaibigan natin mula sa SMNI na si Almar Porzuelo. Muling nanawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga natitirang kasapi ng teroristang New People's Army o NPA na mag-isip at ikonsidera ang pagbabalik loob sa pamahalaan. Sa isang pahayag, muling sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ang armadong pakikibaka ay walang magandang maitudulot kundi paghihirap at pagkakawatak-watak. Binigyang diin pa ng General na ngayon ang panahon upang tigilan na ang paulit-ulit na karahasan at yakapin ang kapayapaan at isuko na ng mga ito ang kanilang mga armas. Ginawa ng General ang naturang pahayag sa kakatapos lang na anibersaryo ng NPA kasabay ng Semana Santa.
Anya, ang oportunidad na muli makabalik sa sosyudad at makapili ang kanilang mga mahal sa buhay upang maging produktibo ang naghihintay para sa kanila. Ang panawagan na yan ng AFP ay sa kabila ng patuloy na paghina ng komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Kaugnay nito na unang inihayag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC na wala ng aktibong guerrilla front ang Pilipinas, ngunit meron na lang itong 11 weekend o mahinang guerrilla front sa nasabing bilang 5 sa Luzon, 3 sa Visayas at 3 naman sa Mindanao. Samantala kasunod nito ay pinaalala ni General Browner sa mga Pilipino na maliban sa banta sa panloob na seguridad ng bansa ay ang hamon naman sa panlabas sa seguridad ng Pilipinas. Sa huli-muling nanawagan ng AFP ng pagkakaisa sa pagkamit ng kapayapaan at progreso para sa bansa. Okay. So maganda po ang balita na yon at nagkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na paglalahad ng intensyon ng Armed Forces of the Philippines, Ma'am Lorraine, na magkaroon ng totoong kapayapaan dito sa ating bansa sapagkat nananatili po kami ay naninindigan, hindi po ang pananakop ng China ang banta sa seguridad natin. May iba kaming pananaw. Ang totoong banta ay ang panunumbalik o ang pagpapanumbalik kung papahintulutan ng gobyernong ito na makarebound at makarecover ang CPP, NPA, NDF na nagwasak ng ating bayan for the last 55 years. Hindi po tayo inagawa ng teritoryo ng China. Hindi totoo na inagaw ng China ang teritoryo natin o ano pa mang lupain ng bansang Pilipinas. Hindi rin tayo inagaw ng China upang patayin ang mamamayang Pilipino kagaya ng ginawa ng Amerikano sa kasaysayan natin. Real talk lang tayo. Ang ginawa ng China, binaha nila tayo ng siupaw, siumay, at mga chop suey at mga pagkain na kanilang kinokontrol sa mga restaurant. Bakit namin binanggit ni Ma'am Lorraine yan? Kasi yan po ang isang pupuntuhan namin sa Pilipinas nating mahal, ang panawagan ng sambayan ng Pilipino ng no to war. At hindi dapat nating payagan ang magdesisyon lang ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mga politiko na kasabwat niya para sa buhay at kinabukasan ng mamamayang Pilipino at ng bansang ito, Ma'am Lorraine. May I just make a correction, Eric? No? The President has already named Police Major General Romel Francisco Marbil as the 30th Chief of the PNP. May bago na. Yeah, hindi na siya OIC. Oh. So our apologies to the President. And thank you so much for giving us a very clear leader of the PNP. Ma'am, can you repeat the name, please? Okay. The new Chief of the Philippine National Police is Police Major General Romel Francisco Marbil. He's the Marbil. 30th, yes, Marbil. Marbil. Yeah. Okay. I think this is class 92 of the Philippine... 91. He's class 91 of the Philippine Military Academy. PMA 91. Okay. So, thank you, Pangulong Thank you, Bongbong Marcos President. Jr. Yes. At napakalakas ng Pilipinas nating mahal at in just a few minutes, narinig mo ang panawagan namin dito na hindi dapat OIC ang nilalagay. Oh, maraming salamat kasi mahalaga ito. No? This is the Philippine National Police. So we really need a good leader. So thank you, Mr. President, for and I apologize. You're not a weak leader in this point. Correct. In this point. At kami po ay pumupuri at nagbibigay ng pagtutuwid kung kinakailangan, pumupuna din. At nagbibigay ng tamang kritisismo na matuwid para sa interes ng mamamayan. Yan po ang Pilipinas nating mahal. Kami po ay nagsusulong ni Ma'am Lorraine ng interes ng kapayapaan at demokrasya, pangsiguridad at pangkaunlaran. Doon po iinog at iikot ang talakayan dito sa Pilipinas nating mahal. So congratulations kay General Romel Marbil. Marbil, yeah. Ang spelling niya, ma'am, is M-A-R-B-I-L. Yes. Okay. Marbil. Yes. Romel Marbil, PMA class, graduate ng PMA class 1991. Kaklase din pala siya ng outgoing at ngayon ay officially retired na Chief PNP, former Chief PNP Benjamin Acorda. 91 din sila, ma'am. Okay. At maraming mga 91 na mga matitikas na mga brigade commanders, kagaya nila General Toto Bistuer ng 802nd Brigade, si Major General Marion Sison ng 3rd Infantry Division,
at iba pang mga brigade commanders na ngayon ay naglilingkod na rin sa Philippine Army na kabahagi po ng security forces and security officers natin, Ma'am Lorraine. Pero ma'am, gusto kong ikaw naman ang tatanungin ko dito sa ating episode na ito. Gaano kahalaga po itong panawagan ng Armed Forces of the Philippines para po tapusin na ang pangloob na pangsiguridad na threat natin sa mahigit kalahating siglo na nagwasak ng ating bayan, cost more than 50,000 lives of our people, 15,000 dyan mga polis at sundalong pinagpapatay ng CPP, NPA, NDF na sa gitna ng panawagang ito at panawagan ng kapayapaan and gesture of peace ng buong pamahalaan ay nanawagan sila. Doon sa anniversary nilang March 29 ng Communist Party, pinanawagan niya sa New People's Army na paigtingin ang pang-aambush, Sparrow Operation, pangbobomba, panununog, at iba't ibang mga karahasan at terorismo laban sa ating security forces, sa mga sundalo at pulis, at pati na sa mamamayang Pilipino at mga tinatarget nilang gustong nilang maghasik ng lagim at terorismo. Gaano kahalaga ang pananaw na ito upang magkaroon ng konteksto ang mamamayan sa talakayan natin kung ano talaga ang grupo ng CPP, NPA, NDF, Ma'am Lorraine? Unang-una talaga sa lahat, Eric, talagang ito na yung panahon para tapusin na natin ito. No? Napakatagal na, lampas kalahating siglo na ito na nagbigay, walang ibinigay na kabutihan yung CPP, NPA, NDF na yan. Mga anak natin nagkandamatay, ang ating bansa hindi makalipad-lipad. Naunahan pa tayo ng mga Vietnam, ng Thailand, lahat yan, ano? Kahit dati tayo pa nauna sa Japan. So anyway, there's no question that we can end it and that we should end it. But hindi lang NPA ang kailangan mong tapusin dito. Kasi marami kang kailangan gawin dito. Hindi lang naman NPA yan. Nakadikit ang bitukan yan kina Franz Castro sa Kongreso. Therefore, mahalaga dito yung mga steps na proscription. Kailangan ma-declare na terorista ang CPP, NPA, NDF para yung mga prente na hawak nila Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, and I'm talking about Kabataan Party List, Bayan Muna, Gabriela, Anak Pawis, Alliance of Communist Teachers, CEGP, lahat yan ay hindi na, bawal na siya. No? It will fall like a house of cards. Tama. And itong panawagan na ito, no, kita natin dito na yung peace talks na yan, itong yung pinagmamalaki ni Charlie Galvez, it's not working. Kasi tingnan mo, tinatraidor kayo harap-harapan. Nakikipag-usap kayo na meron pang pa-Oslo. Oslo ba? Oh, Oslo. May pa-Oslo pa kayo. Pero yan no, pinapanawagan ng mga komunistang teroristang ito na paigtingin yung terorismo nila sa Pilipinas. Tama. No? Okay. At bakit po natin pinupuna ito at bakit natin tinatalakay ito? Sapagkat bagamat tayo ay naghahanda dito sa umiigting at pinapaigting sadya na relasyon ng Pilipinas at China, hindi po natin pwedeng iwan na lang basta-basta ang aktual at real na threat sa pangkapayapaan, pangsiguridad at pangkaunlaran ng ating bansa na ibinubunga ng terorismo, na winawasak ng terorismo ng CPP, NPA, NDF. Tama ang punto ni Ma'am Lorraine. If they are for peace, dapat ang kanilang anniversary statement noong March 29 ay ganito: itigil natin ang pagpapatayan sa kapwa Pilipino, maghanap tayo ng mapayapang solusyon na matugunan ang mga batayang suliranin ng lipunan at mamamayang Pilipino, at kausapin natin ng matino ang pamahalaan at administrasyon na ito upang magkaroon tayo ng meeting point of acceptable terms for peace settlement ng hidwaang ito upang matigil na ang pagkitil ng buhay ng mamamayang Pilipino. Those kind of statements should be very reassuring and should be very building up the inspiration and the trust of the people na pwede pala tayo magkaroon ng pag-asa dito sa CPP, NPA, NDF. Kung ganun ang framing ng kanilang mga anniversary statement, hindi, Ma'am Lorraine. Ang panawagan nila, palakasin at palawakin ang recruitment sa hanay ng kabataan at iba't ibang sektor ng maralita at anak pawis upang sila ay yumakap sa landas ng armadong paglaban para pabagsakin ang bulok na naghaharing sistemang nagpapatupad ng krisis na dulot ng imperialismo,
feudalismo at burokrata kapitalismo, my goodness. Ah, 55 years na mga slogans pa rin. Yeah, there is no negotiating when it comes with terrorists. Yan sila Teddy Casino, no, nakaharap namin yan last week sa korte. No, ang kakapal na ng mga ano niyan, mga gilagi. Wala na yan, wala na. Yung kung may natitira pang puso, yung mga yan, nakapalibot na yan sa ano sa bakal. Wala na. So there is no negotiating with terrorists, no. Yung sinabi ni Eric na napakagandang statement kung sila ay sincere. I don't see that happening anytime soon unless talagang nadurog sila. And they're not there, no? Binigyan nga ng bilyon ni Martin Romualdez, so lumakas na naman itong mga ito. Kaya nga, tama ka. At saka yung marami tayong kailangan ayusin sa Pilipinas. Napakarami. Lalo na ngayon, no? Corruption. Ang kakapal na mga muka. Hindi sila nahihiya. Pero tahimik sila. Oo, tahimik. Ang tatlo na ito nakugang, walang privilege speech. Yeah, at walang resolution condemning the questionable and very dubious, anomalous na in-insert na pundo sa DPWH at sa DSWD kasi kasabwat sila. Yes. Kasabwat ngayon, napaka-corrupt niyan sila Franz Castro. So I was saying, no, napakaraming problema ng Pilipinas, napakaraming challenges na kaya naman natin. Pero hindi natin ito kaya habang nandyan ang CPP, NPA, NDF. So yan ang number one na tatanggalin natin. For each and every step, every accomplishment that government does, they will undermine government every step of the way. Yung nakikita namin ngayon, I firmly believe that the vast majority of people in government are still incorruptible, are very hardworking, are sincere, are competent. It's just the leaders na talagang bulok right now. Yes. No? That's my opinion. I'm entitled to it. Okay, tama ka doon, ma'am. But because of the CPP, NPA, NDF, nandyan siya, hindi tayo dilipad. Kasi ang lahat ng patakaran, pangkapayapaan, pangseguridad, pangkaunlaran, will proceed from policy. Patakaran is a program that will come from a political decision. Yes. Ibig sabihin, kung ang inaasikaso ng political leadership sa pamumuno ngayon ng current president ay ang pagliwaliw sa iba't ibang bansa para maiwasan ang usapin ng tumitinding krisis pang-ekonomiya at bangayan pang-politika, paano niya matututukan ang binabanggit ng aking partner dito na si Ma'am Lorraine Maribadoy tungkol sa pagbubuo ng isang consensus of peaceful resolution dito sa mga idinudulot na problema ng local communist armed terrorism na dapat ay matagal nang tinapos. Kasi 85% ng problemang ito ay tinapos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat yung nabibinbin na 15% ng problema sa local communist insurgency terrorism ay inasikaso niya muna. Kasi ang ginagastos na bilyones na pondo sa pagliliwaliw at pag-ikot sa ibang bansa, hindi kailanman magiging daan ng solusyon upang tugunan ang problemang kinakapital at ginagamit ng CPP, NPA, NDF or ini-exploit para mag-recruit ng mga tao, paarmasan sila at guluhin ang ating bansa sapagkat ang solusyon na yan ay manggagaling sa tamang patakaran, correct policy on agriculture, on livelihood, on law enforcement, at iba't iba pa. Sa tanong ko kay Ma'am Lorraine, matagal niya na itong binabanggit sa akin, Eric, nababahala ako. Nung may laban kasamang bayan pa tayo na platform, bakit ang tagal-tagal ng judicial proscription ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army at ng NDF upang nang sa ganon ang anti-terrorism law ay lubusang maipatupad nang sa ganon ang recruiter, financier, benefactor, aliado at mga kasabwat nila at nagre-recruit ay mahabol na rin ng batas sa terorismo. Ma'am Lorraine. Ay, Eric. I never saw this coming kasi yung sinabi mo no, na 85% na ginawa ng former president, totoo yun. No, hanggang just by the creation of this Quantum Leap Task Force, ang NTF-ELCA, napakaraming accomplishments na ang ibinigay natin kay President Bongbong Marcos ay isang CPP, NPA, NDF na naghihingalo na. January 2022, under the term of office of the President, the former President, nagkaroon tayo ng napakalakas na batas, anti-terrorism law. Tapos January 2022, biro mo na-designate na terrorist ito mga underground mass organizations, di ba? Correct. Naubusan talaga ng oras. Naubusan talaga ng oras. And
One of those things that I've learned in government, no, is that part of the job is knowing that the job is never done. Yes. So kailangan yung susunod, lalo na yung mga nagpangako ng continuity na ibinoto ng taong bayan. Yes. No, ituloy mo. Gawin mong totoo yung pinangako mo, otherwise budol king ka talaga. Yun. Kasi ang kanyang Uniteam call ay ipagpapatuloy ang mga mabuting ginawa ng previous government. At yung mga nagawa pang mga maaayos ay pagbutihin pang lalo. Saan na? Saan na? Ikinat nga at binawasan nga ang Barangay Development Program na ang hinihingi is only a katiting toothpick na 10 million per barangay na multiple project, health center, road project, and water system, and light or electrification system. Wala. Ang ibinigay ay 2 million, 2.5 million something. Pang isang party lang ni Lisa Marcos correct. sa fireworks alone, kulang na. Sa fireworks alone, no? So, tama yung punto de vista na binabanggit ni Ma'am Lorraine. If you made the people believe that you are going to continue the successful programs of the previous government on the basis of unity. Uniteam, kaya nga Uniteam. Yun pa lang, gagawin mo ay ililihis mo. At dadalhin mo sa isang kalagayan na hindi mo lamang binabago ang direksyon kung hindi pinababayaan mong makamaniobra muli ang mga kalaban at totoong nagwawasak ng ating bayan. Hindi po si Xi Jinping ang may interes na pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. Ang may interes na pabagsakin, wasakin ang ating bansa at hindi tayo umunlad at lumaganap at magpapatuloy ang kahirapan at lugmok na kalagayan ng ating bansa ay ang CPP, NPA, NDF at ang isang mukha nila na sa Kongreso. Kinakanlong, kinakalinga ng iyong pinsan at hindi mo ito inaaral upang ito ay sitahin at punahin siya, upang ito ay maputol at mapigil. Ang inyong ginawa, ang lumalaban sa kanila, ang SMNI, ang mga programang Labang Kasamang Bayan, ang Gikan sa Masa para sa Masa, ang mga kaalyado mo na tumutulong sa iyo upang abutin itong Uniteam agenda mo, yun po ang inyong inatake. Sino ang pinaglilingkuran ng ganyang patakaran? Yun po ang aming tanong ni Ma'am Lorraine dito sa Pilipinas nating mahal. Ma'am, baka mayroon kang interaction dyan mula sa ating netizen bago ko puntahan ang isa pang talakayan na magmumula sa isang inihayag na balita na ating pupuntuhan. I was gonna ask sana yung permiso ng ating, if we can play back, no? Sige, ma'am. Kasi pinag-uusapan natin yung mga ipinangako ng President, no? Kung bakit natin siya inihalal. And one of that, again, was his foreign policy. Isa no? yun. Sabi niya, hindi siya makikipaggera. At kung Sabi pwedeng, niya, hindi siya makikialam. kung pwedeng kausapin paulit-ulit ang China, gagawin daw niya. Yeah, I sent a tape. No? Sige. Let's see kung kaya natin i-play yung sinabi niya. No? Sige. Kasi exact opposite ng nangyayari ngayon. At dinadala niya tayo sa bingit ng gera. Isa pa yan. Na hindi tayo papayag dyan. At yan ang aming pupuntuhan sa balitang inilathala na ating gustong i-share dito sa Pilipinas nating mahal. Pakinggan po natin at tingnan itong balita at ulat na ito. Ipinaliwanag ngayon ng isang international law expert kung bakit sa tingin nito ay pinapalala ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang problema sa South China Sea o mas kilala sa Pilipinas na tawag natin, na ginigiit natin na West Philippine Sea. Sa panahon na ito ba, giyera ba dapat ang approach o ano paman? Tingnan natin ang ulat ng balitang ito. Hindi ngayon ang girian ng China at Pilipinas sa South China Sea o West Philippine Sea dito sa atin. Kamakailan ay binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard o CCG ang supply boat ng Pilipinas para sa mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nauna nang sinabi ng CCG na may dalang repair supply ang bangka ng Pilipinas kaya nila ito binomba ng tubig. Labag raw ito sa kasunduan ng Pilipinas at China na magdala ng pangkumpuni sa sumadsad na barko sa pinag-aagawang teritoryo. Paliwanag naman ng international law expert na si Attorney Harry Roque, may paraan silang ginawa noon sa Duterte administration para hindi lumala ang tensyon. Kung iisipin ninyo, napakabulok na yung Sierra Madre yan. Kung pagkain at tubig lang ang pinapadala sa 6 na taon, baka siguro lumubog na yan. Pero may diferensya. Ang diferensya, nung nalaman natin na nagkakaroon ng water cannon incident dahil sa pagpapadala ng supplies, diskarte ang ginamit ni Presidente Duterte.
Hindi ako naniniwala na walang repair na nangyari kasi lulubog na yan otherwise. Pero dineskartehan. Huwag niyong iwagayway. Ang nangyayari ngayon, winawagayway ng administrasyon ni PBBM yung pagpapadala ng construction supplies na alam nilang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng water cannon incident. Nakikita naman ni Attorney Roque na sinasadya ang mga panguurot sa China para galitin ng taong bayan upang matabunan ang mas mahalagang problema na dapat solusyonan sana ng gobyerno. Bakit nila winawagayway? Pwede namang diskartehan yan na gaya ginawa ni Presidente Duterte dahil nga gusto nila na uminit, magmukhang aping-api ang mga Pilipino para malinlang ang Pilipino, malihis ang tunay na issue. Sino ngayon ang nag-iisip na ang talagang problema ng Pilipinas ay mataas sa presyo ng bilihin, ang kawalan ng trabaho, ang mababang mga sweldo? Ginagalit tayo ng Marcos administration. Ang kailangan ani Roque ay matupad ang pangako ni Marcos Jr. noong eleksyon na gawing 20 pesos ang presyo ng bigas. Na huwag iligaw ang taong bayan sa issue ng maritime dispute at iiwas sa gera at kapahamakan ng mga Pilipino. So ang tanong ko kay PBBM, bakit gusto mo magkagera? Para lamang malihis ang tunay na issue na walang nangyari sa pangako mo na 20 pesos kada kilo? At dahil dyan, dahil gusto mong malihis ang issue, nais mong makitang mamatay ang mga Pilipino? Naniniwala naman ang batikang abogado na hindi makikipaggera ang mga Amerikano para sa ating mga Pilipino kontra China. At ang mangyayari, magpapadala lamang ang mga kano ng armas at gamit pandigma at isusubo ang mga sundalong Pinoy sa bakbakan. Dinalagay mo sa alanganin ang ating mga kasundaluhan dahil alam mo naman na hindi ito isang gera na ating mapapanalo. Ang inaasahan mo, sasaklolo si Uncle Sam, pero mabibigo dahil nga ang mamamatay ang makakasundaluhang Pilipino. Mahirap na nga ilinaban pa sa gera na hindi natin mapapanalo. Ayun, napakaganda po ng pinunto ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque tungkol sa disinformation and propaganda attack para pasamain si former President Rodrigo Duterte na parang nakikipagsabwatan sa China. Parang traidor. Maudigs nga ang tawag ng mga vloggers ni Martin sa kanya at ni Bongbong at ni Lisa. Maudigs. Hindi ko pa alam dati kung anong Maudigs. Yun pala Maudigong, Mauchitong Digong. Di kalukuhan talaga yon. Ito muna, bago ako magkomentaryo, magaganda yung mga punto na yun. Hihimayin namin ni Ma'am Lorraine sa balangkas po ng one agenda ng righteous governance is a no-to-war policy. At dapat yan ay categorical, deliberate, and unequivocal na ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sapagkat yan ay mandato niya na sundin na nakasaad sa saligang batas. At yan ang moral obligation niya sa taong bayan na hindi tayo dapat pumapunta sa patakaran ng pakikipagdigma na hindi kailangan at wala sa ating interes. Ma'am Lorraine. Oo, nasa saligang batas natin yun. No war tayo. Kahit sa ASEAN region, no war region ang ASEAN region. Pero ano itong ginagawa ng ating Pangulo, 'di ba? So at yung sinasabi nila na traidor si President Duterte. Sino ba ang totoong traidor? 'Di ba ang totoong traidor ay yung winawasak niya ang Pilipinas? Correct. Hindi ba ang totoong traidor ay yung ibinibigay niya tayo yung mga tuta ng kano, 'di ba? Hindi yung ibinibigay niya tayo at binabaliwala ang soberenya ng Pilipinas. Hindi ba yan ang totoong traidor? So we want to listen to where I'm coming from kasi merong mga ipinangako ang dating ang nakaupong pangulo nung siya ay hinihingi niya yung tiwala natin. Okay. No. So pwede bang can we play? Tingnan natin muna itong pinadalang material ni Ma'am Lorraine upang ang ating pagdidiscuss ay tuloy-tuloy. Pero 3 puntong mahahalaga ang babalikan natin mamaya kung bakit nasa interes ng sambayan ng Pilipino at ng buong bansa ang no to war. Hindi tayo pro-China, hindi rin tayo anti-American, pero tayo ay pro-life, pro-people, and pro-peace. Pro-Philippines tayo. Babalikan natin yan ni Ma'am Lorraine. We also, ang pinaka-basic dito na paniniwala, war is a failure. Yes. Failure ng leadership yan. Correct. Pag nagkaroon na tayo ng gera, hindi na talaga magaling yung nangyayari. It's a failure. At pupuntuhan natin saan ito patungo.
Pwedeng walang aktual na digmaan, pero na-achieve o naabot nila ang isang political deep-seated operation. In what is that? Ang pananatili sa poder dahil suspended ang eleksyon, term limit, wala na, ang gobyerno pwedeng baguhin at sa laulain ng konstitusyon in the guise of a war program. Wala ba sa isip ng mga ito, magsilbi na lang kayo sa Pilipinas? Pupuntahan namin yan, ha? Ang dami yung iniisip na gimmick, ha? Oh, ito ma'am, ang binabanggit mo dito, balikan natin ang kanyang Uniteam Promise at ito ay hindi isang promise. Ito ay covenant to the people when you are giving it out as your direction of program of government during a campaign in an election. My question is, you are applying to be president of this country. If all diplomatic efforts fail, do you think the Philippines is strong enough and prepared to fight a defensive war against China to protect our territorial sovereignty? Well, first of all, I will go back to the premise. We must not allow diplomacy to fail. It is the only option that we have. The only way, there are three ways where territory can be gained or lost. And one is to arbitration with the agreement of both parties. Kasi arbitration nga, there's an arbiter between two different parties. Ang problema dyan sa China ay sinabi na nila, hindi kami signatory dyan, hindi kami makikinig kung ano man ang magiging findings ng court. So, nandun na tayo, so that arbitration is no longer an arbitration if there's only one party, so it's no longer available to us. The second way that territory is lost or gained is through war. Now, that I believe is an option that we must dismiss outright, because it is a completely ludicrous assertion that going to war with China is going to be advantageous to the Philippines or even to China, for that matter. Nobody wants to go to war. China does not want to go to war. The Philippines must not go to war. The third way is by bilateral agreement. And that's what we are left with. Bilateral agreement with China. We must continue to engage China. So, if you talk about pure military capability, I think we all know that to compare the military capability of the Philippines, even if we are building up and we are modernizing our AFP, malayong-malayo talaga tayo sa China when it comes to men and material and capability to fight a shooting war. So, wag na nating pag-usapan yun dahil hindi talaga option yun. We must continue to engage the Chinese. Anong ibang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Eh, hindi na pwede yun. Hindi na, kasi kung minsan... Pero malaki ang interest nila sa South China Sea. Malaki talaga ang interest nila sa South China Sea. That's about over $5 trillion that pass through. But we have to get past the old thinking ng Cold War na meron tinatawag na spheres of influence. Yeah. Bawat bansa namimili sa US kami, sa Soviet Union kami. Hindi na ganun ngayon. Ang iisipin lang natin, ano yung mabuti para sa Pilipinas? We continue to engage. Of course, we have a very strong, traditional, institutional relationship, special relationship with the United States. Did you say you would invite the United States to get involved and help us? No. That is the problem is between China and us. So the United States should be out. If the Americans come in, it's bound to fail. Because you're putting the two protagonists together. And we must understand, dalawang superpower na nasa gitna tayo, lit-lit natin. Ang biro ko nga, bumahing lang na sabayan, mawawala na tayo sa mundo. Senator Bongbong, doon lang sa arbitration. Sabi mo nga, paano ka mag-arbitrate? Sinabi naman ng China, hindi ko tinatanggap ang iyong imbitasyon. Yeah. Do you think is there value of the PCA's decision saying that the West Philippine Sea belongs to us? There is value because they confirm. Okay. Malinaw po ang binabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ito po ay resibo. Ebidensya po ito, sinasabi niya, war is... ludicrous. Ludicrous. You know what ludicrous means? Ito daw ludicrous means beyond ridiculous. Yes. Ibig sabihin, yan ay kahunghangan. Yes, yan correct. po ay katangahan. Alam pala niya. Oo. No?
So alam niya pala ito at may binanggit siya doon sa dulo o sa towards the end, sinabi niya, hindi pwede ang bilateral agreement ay makikialam ang Estados Unidos kasi ang Amerika at ang China, kapag sila po mag-uusap, they have both hegemonic interest na mag-control ng rehiyon. Kaya walang patutunguhan, bound to fail daw ang bilateral agreement. Iyon naman pala eh. Bakit ngayon doon ka sa Amerika pumapanig at kumikiling? Yung tatlong mayor na punto na sinasabi niya. Isa pa, Eric, isa pang punto. Sinabi niya. Ikaw naman, magbigay isang punto lang, isang punto lang. Idikit ko lang para maano mo, para wag mo kalimutan. Ang sinabi din niya bandang huli, pag bumahing yan, dalawang yan, mawawala na ang Pilipinas. So alam niya. Yes. Go ahead, Eric. Yeah. Ibibigay ko kay Ma'am Lorraine ang isang bahagi ng synopsis o yung pagbubuo ng pananaw at magbibigay din ako ng synthesis dito sa napakahalagang usapin na ito na hindi natin bibitawan, kaya nga mahal natin ang Pilipinas na ito because this country does not exclusively belong kay Martin Romualdez, kay Lisa Araneta Marcos, kay Bongbong Marcos, at sa mga mayayaman nilang kasabwat at mga oligarkiyang ibinalik nila sa pwesto, kapangyarihan at puder at ekonomiyang puder at politika. Ito po ay pagmamay-ari ng buong sambayan ng Pilipino. Go ahead, Ma'am Lorraine. Bakit nagkaroon ng biglaang pagtumbling? Kung si Atty. Roque pa naging balintong, sa Hiligay noon term, ang balintong is tumbling. Nagserko-serko. Ma'am Lorraine, kung sana ito ay bibit-bitin niya at uulit-ulitin niyang speech na ito, ay hindi tayo magkakamali na siya talaga ang ibinoto natin. Pero parang budol speech ito, Ma'am Lorraine. Yeah. Yan yung yan yung kung bakit siya binoto, 'di ba? But tinatanong mo ako bakit that complete turnaround? Biglang opposite, 'di ba? I read I think it is Forbes that came out with this article that the reason kung bakit ito yung complete turnaround ni Bongbong Marcos ay para protektahan ang pamilya niya, yung kayamanan ng pamilya niya, na meron silang agreement ng US government because he wasn't supposed to be allowed inside the US, but right away he was allowed in New York, and then right after that New York trip, early on in his presidency, biglang nagbago. Tungkol ito sa mga ill-gotten wealth. The ill-gotten wealth, yes, their court cases, no. So, in other words, ito yung 30 pieces of silver ni Bongbong Marcos na hinuhudas tayo, no, na ipidalit niya ang soberanya ng Pilipinas at yung safety ng ating bansa para sa kayamanan ng pamilya Marcos. Na ma-preserve at mabawi. Yes, yun yung sinasabi ng article na yan, and I think there is some weight to that, some truth to that. Which, mga kababayan, 3 punto, napakaganda. Sabi nga namin parang rehearsed to The question was forwarded to him ahead before the interview. Yun pong tinatawag na managed, stage managed. Kaya ibig sabihin, sagot. pag ginawa mo yung interview, parang live, parang actual. Pero the way the answers were delivered by the former president when he was still campaigning in 2022, alam natin, hindi naman tayo pinanganak ngayon lang. Para maintindihan natin yun ay mga rehearsed answers. Kaya nga nang siya ay hindi nakapag-rehearse doon sa journalist sa Australia, ay naratol siya. Yun yung totoo. Naratol siya. No? So, 3 bagay, babalikan namin ito ni Ma'am Lorraine. Una, sabi niya, kailangan magkaroon ng arbitration. So, pag sinabi niyang arbitration, UN yun. United Nations, at ang gagamitin dyan na instrumentality ay United Nations Conventions on the Law of the Sea, UNCLOS. Hindi kinikilala ng China. So, arbitration became very rigorously tedious and contentious, no? Nagkaroon ng banggaan ang Philippine interest at ang China. At nagkaroon dyan ng problema dahil walang categorical decision ang UN arbitral ruling doon sa desisyon tungkol sa pag-aagawan sa mga isla at mga bato dyan sa may South China Sea, mga bato talaga. At pangalawa, sabi niya, gyera. Ang gyera, sabi niya, kahunghangan. Katangahan yan pag pumunta tayo. Ang pangatlo, sabi niya, ay bilateral agreement para marisolba ang mga territorial dispute. Pero dapat wala ang Amerika. Dapat multi-regional, multi-countries na mga agreement tungkol sa kondukta, terms of reference, and conduct of engagement and execution of sovereign rights and mga disputed na mga kondukta ay pag-uusapan ng mga bansa kagaya ng China, Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, and even India.
sa some extent. Napakaganda ng kanyang binabanggit. Sabi ni Ma'am Lorraine, biglang nag-turn around na magkaroon siya ng unang state visit sa New York, kung saan pagbalik niya ay pumihit bigla at binuksan niya at binoyangyang ang buong bansa na magiging virtually, magiging base militar. Technically, by operation of agreement ng EDCA, ay pwedeng maglagay sa mga kampo militar ng Pilipinas ng sariling base militar within the Philippine military camps ang Estados Unidos na hindi pinayagan ng kanyang predecessor na si former Rodrigo Duterte. Kaya nagkakaroon ng paggigirian dahil iginiit ng Amerika ang 360 degrees na pag-ikot papunta sa interes ng Amerika na magkaroon ng war posturing and positioning and hegemonic competition against China in the Indo-Pacific and Southeast Asian region na hindi ginawa ng kanyang predecessor. At ang sabi ni Ma'am Lorraine, nakaangkla ito sa question ng kanyang pag-preserve at pagbawi papunta sa kanilang interes ng mga ill-gotten wealth na ang translation niyan sa Pilipino ay mga nakaw na yaman na hinahabol ng ating pamahalaan at ng mamamayan, Ma'am Lorraine. Nakakalungkot talaga, Eric, nangyayari sa Pilipinas. Ngayon, kinakapital tayo sa isang patakaran na kunwari ay makikipagdigma na tayo dahil tayo ay aping-api na sa China. Nako! Ganun yung kwento. Ganun ang kwento na gustong... Yan yung binubuhos ng Amerika. At lulukin natin dapat. At pag nagtanong ka at nagkaroon ng critical na pananaw at malalim na pagkakaroon ng critical perspective into these insights of very contentious issues governing the issue dito sa geopolitical crisis na ito at pati na sa usapin ng digmaan ay magiging pro-China na ang tatak sa iyong noo. Nako, hindi natin papayagan yan. Pero bago ang lahat... Pwede lang pa-clarify lang, ang Pilipinas hindi niya pag-aari ang West Philippine Sea. Hindi. Yes, may correct. claims tayo. Meron tayong claims pero we don't own it. Other countries have claims also on that same area. Kasama dyan ang Vietnam, kasama ang Indonesia, Philippines, Vietnam, and China. Yan ang mga paulit-ulit na nagka-claim niyan. So, nobody, marami nagka-claim but nobody owns it. At ito hindi kalupaan. Yes, hindi. Katubigan po ito na napakalawak at ang sabi ng arbitral ruling, common fishing ground yan ng mga bansa, lalo na ng China, Pilipinas at Vietnam na pinakamalapit dito sa disputed waters na ito. Tsaka alam mo Eric, no? Common fishing ground, ang term na ginamit, ha? Yes. At tsaka alam mo Eric, no? Ang ating kasundaluhan, napakatagal na nagbubuwis ng buhay, no? Para sa mga causes na napakawalang kwenta. No, katulad nitong CPP, NPA, na dapat matagal nang tapos. Matagal na dapat tapos ito. At patapos na nga dapat binigay na nga sa kanya yung isang CPP hingalo na. Pero ngayon pinapalakas ng pinsan niya na hindi niya marendahan, di ba? Tapos ngayon ito na naman, magpapakamatay na naman ng Pilipinong sundalo dito. Sa at hindi masisira. natin interes. Yes. No? So, okay, so that's Ma'am, where are we giving now. up our sovereign rights claim to that area? No. Ang sinasabi natin, bakit tayo pupunta sa panggigiit at pakikipagkiskisan kung pwede naman tayo makipag-usap? If the US and China, who are the main protagonists dito sa hidwaang hegemonya at imperialistang interes nilang manakop at magkaroon ng malalawak na mga territorial and market interest in this part of the region, nag-uusap sila. And they continue to be trading partners. Why can't we do that? So basically yung sinasabi nila na pagtatridor ni PRRD, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Kasi ang gentleman's agreement yon, ang ibig sabihin nun, parang nag-usap sila, pero ang nangyari, ang Pilipinas, wala tayong gera. So ito ngayon, kayo mamimili. Gusto nyo ba ng gera o ayaw ninyo? Sigurado, diba? milyon ang mamamatay. Nakita ko ngayon yung yes. At saka yung, ang hirap na nga ng buhay. Ano ang mangyayari? See, who are the ones that suffer the most pag merong hirap? Pag may gera, ang pinakamahihirap sa atin. Hindi naman si Bongbong Marcos magugutom. No? Si Martin Romualdez, ang taba-taba niya. At saka tatakas yan, ma'am. They are going to escape the country. Of course. When that happens, at ang mga bank accounts nila, transfer nila yun sa Europe. Exactly.
Hindi yan maiiwan dito. No, so I saw kasi the water cannons and then I was thinking, ba't hindi na lang tayo bumili din ng water cannon? Hindi mag-water cannon ng tayong dalawa, 'di ba? Magganyanan lang kayo. O kaya mag-helicopter supply tayo. Kailangan naman nilang papabagsakin ng helicopter natin. Resupply by air. Bakit kailangan makipaggirian? Pero bago kami magpapatuloy dyan, malinaw po ang aming paninindigan. Kami po ay pro-life, pro-Filipino, pro-people, pro-Philippines. Pro-sundalo. Pro-sundalo. At hindi kami papayag. Kami po'y tututol sa patakaran ng digmaan sapagkat yan ay solusyon ng kabaliwan. It's unconstitutional at as well. illegal. No? Yes. Solusyon ng kabaliwan ang pakikipagdigma. At hindi pagiging duwag o karuwagan at hindi pagiging taksil kung kinakausap natin ang ating mga neighbors, including China, na hindi tayo nakatali sa kung ano ang dikta at gusto ng Amerika. Alam mo Eric, no, mga kababayan, ang nababasa ko kasi yung mga ancient studies, no, ang sinasabi nila ang highest wisdom is unity and peace, no. So yan. Diyan tayo. Ayaw nyo ba mamuhay ng tahimik? Di ba? Siyempre, magsasaber rating na naman sila about the Filipino is ready to fight, etc., etc. Di ba? That sort of thing. Yeah, but yung katulad na sinabi ni Eric, kaduwagan ba yun? Hindi. Matalino lang tayo, di ba? And we know kung ano yung mahalaga, no? At yun ay ang katahimikan at babalikan namin yan ni Ma'am Lorraine bukas, kung hindi namin matatapos dito sa Pilipinas nating mahal, pero pakinggan natin, ma'am, ang karagdagang ulat tungkol sa paggigirian ngayon na nangyayari na pwede namang maiwasan sana dito sa tinatawag nating South China Sea, West Philippine Sea, Ayungin Shoal, among others. At tanggapin natin ang isang ulat na inilahad dito sa atin sa mga kababayan natin sa gitna ng tensyon. Sa West Philippine Sea ay nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang kautusan na layong palakasin ang maritime security ng Pilipinas. Okay lang yan, basta hindi papunta sa US military basing positioning and war theater. Tingnan natin ang ulat na ito. Mahal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 57 na naglalayong palakasin ang maritime security ng bansa at maritime domain awareness ng mga Pilipino. Ito ay sa gitna ng mga tensyong naganap sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas. Sa 6 na pahinang EO-57, binigyang diin ni Marcos ang pangangailangan ng nasabing kautusan sa gitnaan niya ng banta sa integridad ng teritoryo ng bansa. Dagdag pa ng punong ehekutibo, ang pagpapalakas sa maritime security ng bansa ay kinakailangan. Sa ilalim ng EO-57, binago at pinalitan ni Marcos ang pangalan ng National Coast Watch Council sa National Maritime Council o NMC na pamumunuan ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang National Maritime Council ay inatasang bumalangkas sa mga patakaran at estratehiya upang matiyak ang epektibong plano para sa maritime security ng bansa. Inutusan din ni Marcos ang NMC na bumalangkas at maglabas ng mga guidelines para sa epektibong pagpapatupad ng EO-57 sa loob ng 60 araw mula sa pagiging epektibo nito. Ang mga miyembro ng NMC ay ang mga kalihim ng Department of National Defense, National Security Advisor, Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Environment and Natural Resources, at Department of Foreign Affairs. Ang mga kalihim ng Department of Finance, Department of the Interior and Local Government at Department of Transportation ay miyembro din ng NMC, kasama ang Solicitor General at ang Director General ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ang National Task Force for the West Philippine Sea na nilikha sa pamamagitan ng EO-94 ay magiging kalakip sa NMC. Makatatanggap din ang naturang task force ng policy guidance mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. Ang EO-57 ay nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Marso 25 ngayong taon. Okay. Eric, ma'am, go ahead. We're running out of time, but I want to ask you straight kasi there's a section in that EO that kind of concerns me kasi, and I want you to, I want to hear your thoughts about it. Section 7, sabi niya, authority to accept assistance and or donations. The National Maritime Center is hereby authorized to accept donations, contributions, grants, bequests, or gifts from domestic or foreign sources, etc., etc. So, that to me is another source of corruption. Yeah. No? At ang malubha Potential corruption. Yeah. Malubha yan, ma'am, kasi kinokondisyon tayo Yeah. na habang wala pang congressional
approval on the US Congress ang suporta ng Amerika para mag-operationalize ng Mutual Defense Treaty, that EO on maritime security will allow other nations in America na ikutan yung Mutual Defense Treaty. Kasi sa Mutual Defense Treaty, hindi po automatic na mag-to the rescue ang Amerika kapag nagkaroon ng aktual na kalagayan ng digmaan o actual shooting war. Pupunta pa po yan sa Kongreso ang American President, hihingi siya ng authority to enter and enforce into the Mutual Defense Treaty provision upang tulungan ang bansang Pilipinas. At sinabi ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., kapag nangyari yan, marami nang patay sa Pilipino. Dahil nga, lalo na ngayon, moderno na ang warfare and technology ng gyera, ng digmaan. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, section ano siya, Ma'am? 7? 7. Na nag-a-allow ng automatic grant and donation to be accepted by that body created by the President. Kung ako magtingin yan, yan po ang pang-ikot doon sa para maging automatic ang pag-supply ng armas at iba pang war equipment. Kaya digmaan talaga ang positioning na yan. Remember, yan din po ang naging issue kay Zelensky sa Ukraine. Nako. Sinabihan siya, nag-uusap na sila ng January and December before ang digmaan sa Pebrero. Pero, naniwala siya sa NATO na ang nanunulsol sa NATO, Amerika din, na tutulungan ka namin. That kind of provision na isusupply ka namin ng kailangan mo was the decision that made Zelensky and his government to go into war against Russia. And then what happened to Ukraine, Eric? 500,000 mahigit ng kanyang mamamayan ay mga refugee, tumakas, at wasak ang 60% ngayon ng kanyang mga lungsod. Ano yung mortality nila? At ang mortality ay napakataas ng mga namatay ng mga sundalo at sibilyan. 1,000 Ukraine soldiers a day have died. A day ang namamatay. At hindi pa natatapos ang digmaang ito, umaatras na ang mga NATO allies at ngayon ang Amerika ay nasasaktan na sapagkat hindi niya kayang i-deliver ang 50 billion pesos per year na arms and fund support sa Ukraine. At ang economy ng Ukraine last year, as of last year, last quarter, 50% collapsed. So this is why we say that war is the ultimate failure. Yes. Okay. Kaya, so is this Ferdinand Marcos Jr. the next Zelensky? Apparently, it seems to me like he wants to be. he is going towards there. Yeah. At kaninong interes ang digmaan na ito? Sabi nga ni Attorney Harry Roque, hindi po priority ng China ang digma. Yes. Kung bakit niya ginigiri at nakikipagkiskisan at nakikipaggirian siya dyan sa West Philippine Sea, South China Sea area, sapagkat gusto niyang ipakita sa Amerika na hindi ka pwedeng magdikta sa rehiyon na ito. Anong dugtong niyan? Ang dugtong dapat niyan ay paulit-ulit na diplomatic dialogue and channel of peaceful talks and negotiations na hindi naman nagsasarado ang China. Yan ba ay anti-Filipino interest? No. Yan po, ang paghahanap ng kapayapaan ay paghahanap ng totoo at makabuluhang solusyon na hindi dadanak ang dugo at hindi bubuwis ng buhay na hindi kailangan ang ating mga sundalo, pulis at mamamayang Pilipino. Kumbaga, Eric, meron tayong nyari ako sa bahay ko, andyan yung mga anak ko. Tapos merong basagulero na nandyan sa labas na kayang-kaya niyang patayin kaming lahat. Lalabas ba ako at makikipag-away? At mamamatay lahat ng anak ko? Hindi, gagamitin ko utak ko, kaibiganin ko siya. Pakakalmahin mo siya. Yes, of course. Because the one that is at risk now is what is most precious to me, which is my children. Yes. Yes. Correct. No? At hindi yan kaduwagan. No. In fact, ito ang totoong pagmamahal sa bayan. At ano ang totoong pagtatraidor? Pag pinagpapatay mo ang mga anak namin at sinira mo ang Pilipinas para masunod mo ang mga amo mo sa Amerika. Correct. Yan ang pagtatraidor sa Pilipinas. At dito yan kami, ang totoong traidor. Dito kami nababahala at yan bukas sa talakayan natin sa Pilipinas nating mahal, itong usapin ng political underlings sa loob. One last story yes, lang, Eric. I'm sorry. I really need to tell this story.
Kasi sinatawag nilang traidor si President Duterte. Alam niyo ba nagpunta siyang China last year? Alam niyo yon? Si Erwin Tulfo ang naging tirador nila dyan, ha? Siyang unang naglabas kinausap niya si President Xi Jinping. Alam niyo kung anong sinabi niya kay President Xi Jinping? Sabi niya, wag mo naman giigera yung aming bansa. Kasi mahihirap ang mga tao dyan. Kawawa. Kawawa naman sila. Wag mo naman kaming saktan. Correct. Yan ba ang traidor? Diba? Yan ang totoong nagmamahal sa Pilipinas. No? At yan ay tatalakayin namin ni Ma'am Lorraine bukas sa ating panibagong daluyan ng talakayang makabuluhan at umaatikabong silakbo ng pagiging totoong nagmamahal sa bayan. Kaya nabuo natin ang Pilipinas nating mahal. Muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa sambayan ng Pilipino na hinahanap kami, sa lahat ng sumusuporta po noon sa Labang Kasamang Bayan, at ngayon lilipat na tayo dito sa Pilipinas nating mahal. Sa inyong panonood at pagsubaybay at pag-share ng ating mga social media products sa pinakabagong programang yayakapin ng sambayan ng Pilipino, ang Pilipinas nating mahal. Patuloy po tayong makikiisa pa para tuloy-tuloy na imulat at bigkisin ang sambayan ng Pilipino at kamtin ang matino na pamamahala na nakabatay sa kapayapaan, demokrasya at totoong pagtatanggol sa kabutihan at kaunlaran ng sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, ito na po ang inyong bagong tambayan, ang bagong kasangga nyo, ang Pilipinas nating mahal. Mapapanood nyo na kami sa Pilipinas nating mahal YouTube channel at Pilipinas nating mahal Facebook page at pati sa mga attached pages like Ka Eric Celis at Sambayanan pages na nagkikerry sa atin. Muli, ako si Ka Eric. At ako naman si Lorraine Badoy. At ito ay para sa programang Pilipinas nating mahal.